Binugbog ni Lei Gang si Sophie hanggang mapasigaw siya. Tahimik na umupo si Otis sa tabi niya at naisip na si Gang ay talagang mahusay na talunin ang masasamang bagay sa mga tao, anuman ang kanilang kasarian. Biglang naramdaman ni Otis, naramdaman niya na sa bawat pag-atake, tumataas ang antas ng entity ni Gan. Gayunpaman, nagtaka si Otis kung anong uri ng pagkadyos ang itinatayo ni Gang, kaya natapos ni Gan ang paghampas kay Sophie. Nahimite siya. Nakatanggap si Gan ng notification na na-unlock ang divinity. Hiniling ni Gan na ipaalala muli kung ano ang kabanalan. Ang pagkadyos ay ang kapangyarihan ng sagradong kakanyahan na kailangan upang mapanatili ang enerhiya ng santo. Ang pagkadyos ay maaaring alisin sa mga tagasunod ng mga sagradong nilalang maliban sa iyong sarili. Kung ang pagkadyos ay bumaba sa zero, maaari itong humantong sa kamatayan. Naisip ni Gan na ngayon, sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga santo, ninanakawan niya sila ng kanilang pagkadyos. Naisip ni Gan kung paano niya malamang na hindi makuha ang mga divinity point mula kay Yang Wei. Dahil hindi pa niya ito na-unlock, napagtanto niya na kailangan pa rin niyang magpakatatag. Tinanong ni Otis kung naisip ni Gan na dapat niyang tanungin siya tungkol sa punyal. Sinabi ni Gan na hindi siya magkakaroon ng mga bola para atikihin siya. Tsaka nakahanap na si Gan ng makakatingin sa dagger na yun. Napagtanto ni Otis na ang ibig sabihin nito ay niloloko siya ni Gan para lang sa kasiyahan nito. Pagkatapos ay kinuha ni Gan ang kanyang smartphone mula sa kanyang bulsa para tingnan ang oras. Tinanong ni Otis si Gan kung saan niya nakuha ang telepono. Sinabi ni Gan na hiniram niya ito sa isang bata. Sabi ni Gan, oras na para pumunta siya sa auction room. Kaya pinakiusapan niya si Hugo na linisin ng maayos ang lugar. Sinabi ni Gan na maaari na lang itapon ni Hugo si Sophie sa pinakamalapit na basurahan. Sinabi ni Gan na tatawagan siya kaagad kapag natapos na ang auction. Iniisip ni Otis kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Biglang bumukas ang elevator. Inakala ni Otis na si Gan iyon at tinanong kung may nakalimutan ba siya. Pero biglang nagbago ang mukha niya at nagtaka siya kung bakit siya pa ang nandito sa lahat ng tao. Si Stephen Marker yun. Nakita niya ang buong larawan. Nilinggan niya si Hugo Otis. Pinayuhan siya ni Stephen na magpaliwanag sa sarili. At kaya pumasok si Stephen sa kwarto. Sabi ni Stephen, ang tagal na nilang hindi nagkita. Pagkatapos ay tinawagan niya si Otis na Sagittarius at sinabing hindi siya masaya na magkita sila. Tinanong siya ni Otis kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Stephen na nakipag-deal sila kay Aquarius. Sinabi ni Stephen na mayroon siyang kailangang asikasuhin sa drachma. Kaya pumayag siya. Sabi ni Stephen, turn na niya para magtanong. Ang una niyang tinanong ay kung bakit nandito si Otis. Sumagot si Otis na mayroon din siyang sariling mga bagay na dapat gawin. Tinanong ni Stephen kung pinupuntirya ni Otis ang mga relics ni Lei Gan. Tinanong ni Otis kung isusubasta ang kanyang relic. Tanong ni Stephen kung hindi alam ni Otis. Sinabi ni Stephen na kahit na siya ang pinaka-nakakaawa sa mga konstelasyon, hindi pa rin ito kayang bayaran ni Otis. Ngumiti si Otis at sinabi na ang leon ay patuloy na humahampas sa paligid ng bush, pinupulot ang mga lumang relics ni Gan. Sa mahabang panahon, sinubukan ni Stephen na huwag pansinin si Gan. Ngunit dahil sa kanyang lumalagong inferiority complex, umabot si Stephen sa pagkolekta ng lahat ng mga relics ni Gan nang walang pagbubukod. Tinanong ni Otis kung sa tingin ni Stephen ay magiging kasing lakas siya ni Gan. Siyempre ikinagalit ito ni Stephen. Nabaliw na siya sa pagbanggit lang ni Gan kay Otis. Gaya ng inaasahan, nagpa siya si Stephen na salakayin si Otis. Nilinggan niya si Hugo at sinabing itigil na niya ang pagsasalita tungkol sa mahinang yon. Hinawakan ni Stephen ang kamay ni Hugo at sinabihan si Hugo na huwag nang banggitin muli ang pangalan ni Gan sa harap niya. Galit na galit si Stephen. Sinabi niya na matagal na siyang naging mas malakas kaysa kay Gan. Biglang may tumakbo kay Stephen at sinabing may problema sila. Sinabi ng lalaki na binibili ng Twin Branch ang lahat ng relics ni Lei Gang. Pinaalis ni Stephen si Hugo at sinabing wala na siyang oras para pakialaman siya. Pag-alis ni Stephen, sinabihan niya si Hugo na gawin ang gusto niya kay Sophie. Galit na nagtanong si Hugo kung pumunta si Stephen dito para iligtas si Sophie. Ngunit sinabi niya na ang auction ay mas mahalaga. Kailangan niyang makarating doon ng maaga hanggat maaari. Pagkatapos ay binigyan siya ni Stephen ng payo tulad ng isang matandang kaibigan. Sinabi niya na kung nais ni Hugo na mabuhay ng mahabang buhay, dapat niyang piliin ang kanyang mga salita ng mas maingat. Ngumisi si Hugo at sinabing laking pasasalamat niya.
At kaya umalis na siya, si Hugo at Sophie lang ang naiwan sa kwarto, na walang malay. Bumaba ang tingin niya sa kamay niyang nasira. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ito na hindi man lang naisip ni Stephen na mahina si Hugo. Pagkatapos ay inihatid kami pabalik sa Drachma Auction House. Ang auction ay nagaganap sa VIP room. Sinabi ng host na ang twin branching na naman ang kumukuha ng lote. Sinabi niya na ang unang yugto ng auction ay natapos na. Ang pangalawang yugto ay magsisimula kaagad pagkatapos ng maikling paghinto. Si Gan Lai ay umiinom. Sigaw niya tungkol sa pagdaragdag ng isa pang item sa kanyang piggy bank. Binati siya ni Song. Maaari daw bilhin ni Gan ang kahit anong gusto niya. Sinabi ni Gan na masyadong mabait si Song. Kung tutuusin, niyaya niya si Gan sa VIP room. At ngayon ay binibili niya ang anumang hilingin ni Gan. Sinabi ni Song na ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanya. Tinanong ni Song Yi kung sigurado ang bishop. Sinabi ni Song Yi na gumastos na sila ng napakalaking halaga. Sinabi ni Song na maayos ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaaring bayaran ni Song Yi ang alak. Sinabi ni Song na nakalimutan niya ang kanyang card at ipapadala niya sa kanya ang pera mamaya. Naisip ni Song Yi kung paano na siya nagbayad ngayon. Pero hindi man lang niya magawang makipagtalo kay Song bilang kanyang amo. Gayunpaman, hiniling sa akin ni Gan na huwag mag-alala tungkol dito. Nag-wave ng card si Gan at sinabing bayad na ang alak. Nagulat si Song. Iniisip niya kung ito ba talaga ang black card niya. Sabi ni Gan na mukhang lasing na lasing si Song. Kaya hindi lumapit si Gan. Sinabi ni Gang na hindi kayang bayaran ng kanyang subordinate na si Song Hayek ang lahat. Sinabi ni Gang na magbabayad na lang siya gamit ang kanyang credit card. Iniisip ni Song na medyo bata pa si Gan pero sobrang bastos na niya. Gayunpaman, alam ng obispo na si Gan ay isang henyo na nagawang talunin ang Spider Queen. Iniisip niya na kung nagawa niyang i-recruit si Gan, ang alak ay isang kaawa-awang halaga na babayaran. Sinabi ni Song na medyo na off-track sila. At pagkatapos ay tinanong kung maaari silang magpatuloy sa pangunahing paksa. Sinabi ni Song na malaki ang pag-asa niya para sa kinabukasan ni Gang. Sinabi niya na sa tingin niya ay may bawat pagkakataon si Gan na maging S-ranked o mas mataas pa. Sinabi ni Song na ito ay higit pa kung nakuha ni Gan ang pabor ng kanilang santo. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Lei Gang. At ang tanging naiisip niya ay ang fog ng mind control na ito na halos hindi nakikita ng sinuman. Bagamat hindi gaanong kalakas ang epekto, mas pinaniniwalaan nitong mas lumalakas ang uod na ito. Sinabi ni Song na inamin pa niya na magiging cardinal si Gan. Ngunit hindi ito ang katapusan. Kayamanan, kaluwalhatian, at paggalang sa dakilang pinuno ng Gemini. Sinabi ni Song na iyon lang ang makukuha ni Gan. Inabot ni Song at sinabihan si Gan na hawakan ang kanyang kamay upang maipanganak siyang muli bilang tagasunod ng konstelasyon ng Gemini. Bigla namang tumawa ng malakas si Gan. Sabi ni Gan, sobrang tawa na daw niya kanina. Tinanong niya kung ito ang gusto ni Song. Tinanong ni Gan kung talagang gusto ni Song na si Gan ang susunod na anim sa kanyang walang kwentang Diyos. Gulat na gulat si Song sa pag-aakalang maayos ang ugali nito sa kanya all this time. Hindi niya maintindihan kung bakit galit ngayon si Gan. Kaya nagpa siya siyang ibahin ang usapan. Sabi ni Song parang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Here's your one relic, sabi ng isang tao sa labas. Inisip ni Song kung paano ito nangyari sa tamang oras. Pinapasok niya ito. Humingi ng tawad ang babae sa pag-abala niya sa akin. Lumapit siya kay Gan at binati ito. Sinabing ito ay isang bagay na para kay Lei Gan. Sinabi niya na ang lahat ng kinakailangang mga sertipiko ay handa na. Nagulat si Song at nagtanong kung nanalo si Gan sa isa sa mga relic ni Lei Gan. Sinabi ng bida na si Song mismo ang nagsabi na pumili ng kahit ano. Sinabi ni Lei Gan na hindi ito eksakto kung ano ang hinahanap niya. Ngunit tiyak na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Alam ni Song na sobrang nahuhumaling si Steven sa kanila kaya hindi nila kayang hawakan man lang ang mga relic na ito. Humingi ng tawad si Song at sinabing may nagmamay-ari na pala ang relic na ito. Biglang kinatok ang pinto, nalipat ang tingin ng lahat doon. Si Steven yun. Nagtanong siya tungkol sa naglakas loob na hawakan ang kanyang mga relics. Tinanong ni Gan kung si Steven ba ang umangkin sa kanya. Humingi ng tawad si Song kay Steven. Sinabi ni Song na nagkamali ang kanilang bagong dating dahil sa kanyang kamangmangan. Aniya, agad nilang ibabalik ang relic on the spot. Hiniling niya sa kanila na kunin ang relic at ibalik kung saan ito nanggaling.
Nagpasalamat si Sung kay Steven at sinabing makakapagbayad na siya mamaya. Nagpasalamat naman si Steven kay Sung at sinabing hindi niya kailangang gumastos ng kahit isang sentimo sa kanya. Ipinakita ni Steven ang kanyang mga ngipin. Tinanong niya ang obispo kung sa tingin niya ay maaari niyang hawakan ang kanyang mga bagay nang walang parusa. Iniisip ni Sung kung ang maliit na pangangasiwa na ito ang talagang dahilan kung bakit gusto ni Steven na iwan sila ng walang 10 milyong dolyar. Tinanong tuloy ni Gon kung anong klaseng kalokohan ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Gon na nanalo siya sa auction, ibig sabihin ay kanya na ang lahat ng relics. Sinabi ni Gon na kung gusto sila ni Steven ng husto, dapat siyang magbayad ng 200 milyong dolyar. Noong una, nabigla si Steven. Pero, saka siya tumawa ng malakas at sinabing naisip niya na underpants lang ang kasya sa Twin Branch. Sinabi ni Steven na mayroon siyang mga bowl ang bakal. Nagulat si Sung at sobrang natakot. Hindi niya maintindihan kung hindi kilala ni Gon kung sino si Steven. Sinabi ni Steven na gusto niya si Gon. Dahil sa kanyang opinyon, ito ang dapat na maging isang tunay na lalaki. Sinabi ni Steven na naniniwala siyang hindi sinasadya ang kanilang pagkikita. Tinanong sila ni Steven kung bakit hindi sila dapat magpakilala. Sinabi ni Steven na kapag nakikipagkita sa mga kawili-wiling tao, lagi niya silang binibigyan ng mainit na pagbati. Sabi ni Steven na nakagugulat para sa kanya. Tinanong siya ni Gon kung ano ang sinasabi niya. Napagtanto ni Steven na bahagyang napalakas ni Steven ang kanyang lakas. Naisip ni Gon na ito ay inaasahan mula sa Lion Constellation, na dalubhasa sa mga labanan. Alam niya na ang mga konstelasyon ng Aries o Aquarius ay hindi maihahambing sa bagay na ito. Alam ni Gon na hindi magpapahinga si Steven hanggat hindi niya napupunit ang isang tao. Ang tingin ni Gon kay Steven ay isang demonyong uod. Inabot ni Steven ang kamay niya kay Gon. Hindi gumalaw ang bida at tumayo. Tuwang-tuwa si Sung Yi at sumigaw. Excited din si Sung dahil na-provoke talaga ni Gon si Steven. Masaya daw sabi ni Steven. Sinabi niya na umaasa siyang masiyahan si Gon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair ng lubos. Gayunpaman, tinanong siya ni Gon kung ano ang kanyang ginagawa. Tinanong ni Gon kung sinusubukan ni Steven na alisin ang alikabok sa kanyang balikat. Laking gulat ni Steven dahil tama ang suntok sa target. Tinanong ni Steven kung nagawang iwasan ni Gon ang kanyang husay sa teleportation. Tanong ni Gon kung hindi pa rin maintindihan ni Steven. Sinabi ni Gon na si Steven ay mabagal ang kanyang isip. Pagpindot kay Cliff, sabi ni Gon. Tinanong niya si Steven kung talagang naisip niya na ang parehong kasanayan na naimbento niya ay gagana kay Gon. Sinabi ni Gon na nakiusap si Steven sa kanya na ituro ito at nanumpa na gagamitin lamang niya ang kasanayan para sa kapakanan ng mga tao. Sa ngayon, ginagamit niya ito para lang ipakita ang kanyang lakas. Paano mo nalaman? Sino ka? Gulat na tanong ni Steven. Biglang lumabas ang host at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Sinabi niya na malapit nang magbukas muli ang auction para sa mga bid. Iniisip ni Steven kung oras na ba talaga para sa ikalawang yugto. Sinabi ni Steven na marami siyang itatanong kay Gon, ngunit mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Pinayuhan ni Steven si Gon na huwag wala ang pendant. Sinabi niya na babalik siya para dito pagkatapos ng auction. Tinanong ni Sung Gi kung okay lang si Gon. Samantala, iniisip ni Sun kung paano nakaligtas si Gon sa pag-ataking iyon. Kahit si Sun ay hindi makaiwas sa skills ng santo. Isang tanong ang tumatakbo sa isip ni Sung. Ibig sabihin, ang tanong kung sino ang lalaking ito. Sinabi ng host na magsisimula sila sa pangunahing highlight ng auction ngayon. Sinabi ng host na malapit nang i-anunsyo ang relic na hinihintay nilang lahat. Sa sobrang pagkainip, tinanong niya kung alam ba nila ang insidente sa Berlin Wolf 24 na taon na ang nakalilipas. Isang mystical na kaso ng paglitaw ng isang taong nagdudulot ng kasawian sa teritoryo ng Germany. Ito ay isang buhay na impyerno kung saan kahit na ang mga sandata at baluti ay natunaw. Ang 12 santo ay hindi nakahanap ng solusyon at ang lahat ng kanilang mga pagsalakay ay nauwi sa kabiguan. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang bayaning si Lei Gang at nagawang talunin ang tila invisible na halimaw na iyon. At ngayon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na maging may-ari ng relic kung saan tinapos ni Lei Gang ang pagkakaroon ng gayong halimaw. Naisip ni Stephen na sa wakas ay sa kanya na ito ang maalamat na sandata na matagal na niyang pinapangarap. Dinadala tayo sa mga pangyayaring naganap mga 20 taon na ang nakararaan. Madilim sa labas at lumilipad ang mga helicopter sa kalangitan.
Naguulat ang mamamahayag. Sinabi niya na sa ngayon, nasa itaas sila ng isla kung saan lumitaw ang Berlin Wolf. 4 na araw na ang lumipas mula nang dumating si Lei Gang, ang ika-13 Auckland 1. Wala pang tao sa labas simula noon. Ang sitwasyon sa loob ay nananatiling hindi alam. Upang malaman kung ano ang nangyayari, sinubukan ng ilang mga santo na pumasok sa loob. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng isla, hindi ito isang madaling gawain. Sinabi ng reporter na panatilihin nilang updated ang mga manonood sa balita. Nakita namin si Stephen. Iniisip niya kung paano nakarating ng ganito si Lei Gang. Paano niya lalabanan ang bagay na iyon? Napaisip si Stephen. Nagtataka siya kung bakit kailangan pa niyang mainggit sa isang lalaking hindi man lang pinili ng mga Diyos. Hindi niya maintindihan ang pagkakaiba nila ni Lei Gang. Iniisip niya kung ano ang kulang sa kanya. Biglang sinabi ng isang subordinate na lumabas si Lei Gang sa labasan. Nabigla si Stephen dahil akala niya ay hindi ito mangyayari. Sumigaw ang reporter na nakabalik ng buhay si Lei Gang. Ang ika-13 nagising ay nagawang talunin ang isang halimaw na itinuturing na invisible. Ito ang pagbabalik ng bida. Sabi ng nasasakupan, napunta na naman lahat ng laurel kay Lei Gang. Sabay bangon ni Stephen sabay tawa na sa wakas ay naintindihan na rin niya. Sinabihan ni Stephen ang kanyang subordinate na sabihin sa lahat na sila ay babalik. Tinanong ng subordinate kung kukunin ni Stephen ang kanyang armas. Sumagot ang santo na hindi na niya ito kailangan at sa makatuwid ay maaaring kunin ito ng subordinate para sa kanyang sarili. Nakahanap daw si Stephen ng mas maganda. Naisip ni Stephen na ito ang na-miss niya ng sobra. Ito ay isang sandata. Nag-flashback kami at nakitang sinabi ng host na ngayon ay isa sa 8 maalamat na relics ng Lei Gang. Ang mga armas na ginamit para talunin ang makapangyarihang Berlin Wolf ay ipaparaffle sa kanilang auction. Nagulat si Song Yi, medyo natarante si Gan, at tuwang-tuwa si Stephen dahil ito ang sandata na matagal na niyang hinahanap. Iniisip niya na sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong angkinin muli ito. Isang Lei Gang relic na talagang magpapalakas kay Stephen. Nakikita namin ang gusali ng auction house at ang Air City. Isang dragon ang biglang dumapo sa isa sa mga tore na nagbigay ng madilim na aura. Akala ng dragon ay mararamdaman niya ito. Nararamdaman niya ang relic ni Lei Gang. Nararamdaman ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Pinunit ng host ang canvas sa kanyang sandata at sumigaw para makita nila ang isa sa pinakamagagandang artifact. Ang demonic beast bone, sumigaw ang host. Sinabi ng mga kalahok sa auction na hindi sila makapaniwala na nakikita nila ito ng kanilang mga mata. Kung tutuusin, nabasa lang nila ito sa mga talaan. Sinabi ng host na ito ang pinakamatibay na relic na may makasaysayan at praktikal na halaga. Kaya sino ang magmamay-ari nito ngayon? Tanong ng host. Sumigaw si Song Yi at nagkwento tungkol sa kung paanong hindi siya makapaniwalang paglalaroan lang siya ng mga uod na ito. Tinanong ni Sun kung ang Leo Constellation ay matatapos dito ng ganoon kadali. Si Gan ay hindi napahanga, iniisip kung ano ito. Nagamit na ito ni Gan noong nakaraan. Hinarap ni Gan si Song Yi. Ngunit pinutol siya ni Song Yi at hiniling na kausapin siya mamaya. Sumisigaw si Song Yi para may gawin si Yom. Sinabi ni Sun na kailangan niyang makipag-ugnayan sa punong tanggapan dahil hindi lang nila maibibigay sa kanila ang relic. Kaya't magsimula na tayo, sabi ng host. Ang paunang bid ay $1,000,000. Mabilis na nagsimulang makipagtawaran ang mga tao, at sa isang iglap, may mga taong handang magbayad ng $50,000,000 para sa World Cup. Samantala, nakatanggap si Gan ng maraming abiso na tumaas ang kanyang katayuan at katanyagan. Tinanong ni Gan kung bakit biglang naalarma ang mga tao. Gayunpaman, pinutol siya ni Song Yi at sinabing ito ay isang maalamat na sandata na nilikha ng Great Lei Gang. Galit na galit si Gan habang nakikinig sa sinabi ni Song Yi na ang ganitong uri ng reaksyon mula sa mga tao ay lubos na inaasahan. Alahas, anteng-anteng, kasangkapan, sandata. Anuman ang ginawa ni Gan, ang relic ay palaging may pinakamataas na kalidad. Ang sinumang may alam tungkol sa mga relics na iyon at gustong magkaroon ng mga ito. Sinabi ni Song Yi na totoo ito lalo na para sa co-star ni Leo na si Stephen Marker. Si Stephen ay handang pumunta sa dulo ng mundo para kunin ang mga relics ni Lei Gang. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at impluensya ay nagpapahintulot sa kanya na pumunta hanggang sa gusto niya. Sinabi ni Song Yi na ang katotohanan na ang pinakadakilang likha ni Lei Gang ay ang susunod na karagdagan sa koleksyon ni Stephen ay simpleng nagyayelo.
Sinabi ni Sung Yi na lahat ng kita ay mapupunta sa account ni Lai Gang na pagmamayari na ngayon ng gobyerno kaya kailangan na lang nilang tanggapin. Nagtaka si Gan, ililipat ba ang pera sa account ko? Naisip ni Gan kung gaano siya kaswerte at pagkatapos ay nagsimulang manood ng auction na parang isang pelikula. Biglang sumigaw si Stephen. Sigaw niya para tumahimik ang lahat. Napakaingay nito kaya nagulat ang lahat sa audience. Habang pababa sila ng hagdan, tinanong sila ni Stephen kung tama ba ang narinig nila. Sinabi ni Stephen na binibili niya ito ng $1 bilyon. Tinanong niya kung maaring sulit na itaas ang bid sa 10 bilyon. Nagulat ang host, inihayag niya ang presyo ng $1 bilyon. Ang mga kalahok sa auction ay hindi alam kung ano ang gagawin. Nagsimulang magbilang ang host ng oras. Nabigla si Gang at nagulat si Stephen. Pagkatapos ay sumigaw siya na ang mga armas ay naibenta na at ang huling bid ay $1 bilyon. Dalawang janitor ang nag-uusap, sinabi ng isa na naibenta ang relics for $1 billion. Nagtaka ang janitor kung sino ang Nazi na bumili na yon. Sinabi ng janitor na hindi dapat mangarap ng ganoong halaga ang mga masisipag na tulad nila. Sana may magbago sa wakas, sabi ng isa sa kanila. Bigla silang may nakita sa bintana. Iyon ay ang dragon. Nung nakita siya ng janitor, binawi daw niya. Binati ng host ang Saint of the Lion sign, si Stephen Marker, na nagiging bagong may-ari. Ang mga kalahok ay nagsaya, at si Stephen mismo ay sumigaw na ang leon ay nanalo ng isa pang tagumpay. Biglang may nabasag sa pader. Nagulat si Stephen at nagtaka kung ano ang nangyayari. Isa pala itong disaster inducer. Nakahanap daw siya ng relic. Sinabihan ng halimaw si Stephen na ibigay sa kanya ang relic. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Stephen dito. Tapos tumalon yung malas kay Stephen. Tila gustong umiwas ng lion sign, gayunpaman, isang uhaw sa dugo ng ngiti ang lumitaw sa mukha nito. Kung sa bagay, ibinaba ni Stephen ang kanyang braso. At nang dumating ang malas ay sinaktan niya ito. Ang malas ay pinalipad ng napakalakas na impact. Nagsimulang tumawa si Stephen, sumisigaw na hindi pa siya naging masaya nang makita ang nang-engganyo noon. Sinabi ni Stephen na ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang isang bagong laruan. Tuwang-tuwa ang lahat, naghiyawan ang mga tao. Gayunpaman, nakita niyang nasira ang tore dahil sa impact na iyon. Sumigaw si Sung Yi at sinabing nawasak ang Magic Tower sa teleportation zone. Napanood din ito ng mga residente ng lungsod. Nagulat sila, sumigaw ang isang batang babae na kapag bumagsak ang tore, hindi tatayo ang isla. Sinabi ng matanda na kailangan nating ihinto ang tore ng buong lakas. Ang ilang mga kabalyero ay tumakbo at nagsabing sila ay tutulong. Sinabi ng matanda na kailangang pagsamahin ang lahat ng kanilang lakas sa isang suntok. At kaya nag-conjured sila ng isang uri ng bola. Tapos may nag-utos at sumigaw, now. At isang sinag ng mahika ang tumama sa tore. Sumigaw ang isa sa mga lalaki na masyadong mabigat ang tore para sirain nila. Nagsimula silang sumigaw para tumakbo ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos ay may gumamit ng spell, ang Rage of Apollo. Nagulat ang lahat. Sinabi ng lalaki na ang lahat ay nasunog sa isang kisap mata. Ito ang banal na tanda ng Sagittarius, Hugo Ates. Nagalit si Hugo kay Leo dahil hindi pa niya natutunan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nagpasalamat ang mga tao kay Ates at sinigawan siya na siya ang kanilang tagapagligtas. Biglang may sumabog. Isa pala itong disaster inducer. Dalawa sila, naisip ni Hugo. May nakasabit sa bibig ng enticer. Nang magsimula siyang umatake sa mga tao, natakot sila at nagulat. Napahawak siya sa mukha ng isa sa mga lalaki. Tapos sinunggaban na rin niya yung iba. Tulungan mo ako, sigaw nila. Galit talaga si Hugo. Gayunpaman, biglang may umungol sa likuran ni Hugo. Lumingon siya at nakitang may isa pang nagdadala ng kapahamakan. Halos nasa mukha ni Hugo ang bibig nito at parang papatayin siya nito. Gayunpaman, sa pinakahuling sandali, lumitaw si Gang at sinipa ang enticer. Sinigawan ni Otis si Gang. At sinigaw ni Gan ang pangalan ni Tissue at sinabihan siyang itigil ang pag-click sa kanyang tuka. Nagpasalamat si Otis kay Gan at sinabing sa kanyang utang-utang na loob nito. Galit na tanong ni Gang, hindi ba battle-type constellation si Hugo? Nagalit si Gang at tinanong si Otis kung bakit mas mahina si Otis kaysa kay Gang, na may klase ng craftsman. Sinabi ni Gan na nakakatakot pa nga si Otis na umalis ng walang kasama. Nagalit si Hugo. Ngunit pagkatapos ay nagalit si Hugo at nagsimulang sumigaw na talagang ibinibigay niya ang lahat.
Tinanong ni Gan kung iyon ang dahilan kung bakit muntik nang maging atraksyon ng hapunan si Hugo. Biglang may namagitan at sumigaw sa kanilang dalawa. Si Steven iyon at tinawag niya silang bulate. Tinanong niya ang mga ito kung gaano kalakas ang loob nilang pigilan siya sa pagsubok sa kanyang bagong sandata. Biglang sumigaw na naman ang galit ng enticer. Sinabi ni Gan na nakalimutan niyang may mga halimaw dito. Biglang may pumukaw sa atensyon ni Gan. Sigaw ni Steven na walang sino man ang pinayagang masira ang kanyang muling pagsasama sa demonyong Beastbone. Tinanong ni Gan kung bakit inside out ang underwear ni Steven. Galit na sigaw ni Steven sa kanila para makaalis. Habang lumilipad siya palapit, ginamit niya ang husay ng soberano. Isang pinagpalang larangan ng digmaan. Ngumisi siya at sinabihan silang tumahimik at huwag maingay. Pagkatapos ng lahat, nasa loob sila ng isang mapangwasak na bagyo. Kaya kumpleto na lahat ng paghahanda, sabi ni Steven. Sinabi niya na siya ay dati ay nasa isang hindi magandang posisyon, na naging sanhi ng kanyang pag-counterattack gamit ang magic energy. Ngunit ngayon gusto niyang subukan ang tunay na kapangyarihan ng batang babae na ito. Tuwang-tuwa ang mga tao na makita siya, at ang ilan ay sumigaw na si Steven ang pinakamalakas na santo, higit pa sa bayaning si Lei Gang. Sila ay sumigaw na sila ay naligtas, at pati na rin na si Steven ay sisirain ang enticer. Medyo hindi mapakali ang enticer. Sinabi ni Steven na oras na para sagutin ng enticer ang lahat ng gulo na ginawa niya. Sigaw ni Steven bago ang pag-atake na suck it out. Tinamaan niya ang halimaw sa noo. Gayunpaman, walang epekto. Nagulat ang mga taong nakakita. Ang attraction at si Steven ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. Natama na naman ni Steven ang enticer. At saka isa pa, muli silang tumayo at nagkatinginan. Galit na galit si Steven at sinimulang bugbugin ang lalaki ng sumigaw. Ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa summoner, lalo lamang siyang nagalit. Pagkatapos ay umungol ang enticer at binitukan si Steven. Direktang hit iyon, naisip ni Steven. Natarante siya at nagtaka kung bakit hindi gumagana ang sandata ni Lei Gang. Tinanong ni Hugo kung maaari silang makaalis dito. Sinabi ni Lei Gang na hindi ito gagana. Dahil kung tutuusin, ito ay isang sovereign skill, at kahit na si Gang ay nangangailangan ng mahabang panahon upang maalis ito. Nanumpa si Lei Gang na kapag nakaalis na siya rito, pagsisisihan ni Steven ang kanyang kapanganakan. Nagalit din si Hugo at nagtaka kung sino ang magtapon ng mga kasanayan sa soberanya ng walang pag-iisip. Tapos napalingon silang dalawa. Sinabi ni Gan na ang unang gagawin ay ang pakikitungo sa kanilang mga kaibigan. Tinanong ni Gan kung ang mga halimaw na ito ay bahagi ng atraksyong yon. Ang mga halimaw na ito ay parang mga zombie. Sinabi ni Hugo na hindi. Sila ay mga taong naapektuhan ng halimaw. Sinabi ni Hugo na sa paghusga sa lokasyon ng kanyang mga biktima, mukhang sinadya ng halimaw na gamitin sila bilang mga kalasag ng tao. Nangangahulugan ito na ang mga bayani ay hindi magagawang atikihin ito ng ganoon kadali. Ang hukbo ng mga nataman ay nagsimulang umatake. Sabi ni Gan, mukhang isa na lang ang pagpipilian nila. Excited si Hugo at tinanong kung may solusyon si Lei Gang. Sabi ng bida, bugbugin na lang niya ang enticer. Gayunpaman, si Hugo ay tumakbo kay Han sa takot. Sa harap ni Gang sigaw ni Hugo nang tumalon ang gulat ng lalaki kay Gan. Gayunpaman, hinawakan ito ng bayani gamit ang isang kamay. Pagkatapos ay tinignan niya ito ng maigi. Hinawi niya ang tela ng enticer sa lalaki. Nagulat si Hugo. Ang enticers ay pinapanood din ito, gayunpaman. Mukhang hindi niya inaasahan na gagawin nila yon. Sinabi ni Gan na ito ay napaka-simple. Siya ay buhay, hindi ba? Excited na tanong ni Hugo. Sinabi ni Gang na buhay ang lalaki, nahimite lang. Paano mo ito nagawa? Nagtatakang tanong ni Hugo. Ngumiti si Gan at sinabing ginawa niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Hugo na marahil ay napakahirap niyang gawin iyon dahil hindi tulad ng ilang tao, hindi naman siya nakakatakot. Sagot ni Gan na may kasamang panunuya na alam niya sa simula pa lang na ang lahat ay kailangang gawin ng mag-isa, dahil si Hugo, ayon sa kanya, ay walang silbi. Medyo inis na sabi ni Hugo na kahit papaano ay pasayahin siya ni Gan. But then, para sa kapayapaan ng lahat mas maijing kalimutan na lang ang sabi niya. Agad siyang tumutok sa laban at tinanong kung susugod si Gan. Sinabi niya na sa kasong ito, sasakupin niya ang kanyang kasama. Sabi ni Gan, mukhang medyo may init pa si Tissue. Kaya magsimula na tayo, sabi nila. Sinimulan nila ang kanilang unang pakikipagtulungan sa mahabang panahon. Huwag nating patagilan at harapin ito ng sabay-sabay, sabi ni Gan.
Pagkatapos ay gumawa siya ng isang dash forward. Tumalon si Gan sa karamihan ng mga nahawaang tao, pagkatapos nito ay agad itong lumapag, tumama sa lupa at pinaalis ang mga nahawa sa shockwave. Sa isang aksyon, napalaya ni Gan ang lahat ng tao mula sa sumpa ng Enticer. Napanood ito ng Enticer at tila nabigla. Nagalit siya at sinimulan niyang sunggaban si Gan gamit ang kanyang galame. Naghirap lang tayo sa wala, sigaw ni Gan habang confident na lumapit sa Enticer. Napagtanto ng Gan na pinupuntirya ng Enticer ang mga taong bayan sa likod ni Gang. Halos marating na ng mga galame ang kanilang destinasyon. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang liwanag. Ang mga ito ay mga palaso ni Hugo, na ginamit niya upang sunugin ang mga galame, na pumipigil sa mapang akit na kunin ang mga tao. Wala sa shift na sabi ni Hugo. Magaling, sigaw ni Tixogon habang patuloy sa paglapit sa nang-engganyo. At sa wakas ay nilapitan niya ang halimaw. Sinabi ni Gan sa Enticer na huwag nang mag-aksaya ng oras at sumuko na lang. Umindayog si Gan para hampasin ang Enticer. Ito ay nasa ilalim ng atraksyon at pagkatapos ay tumama sa tiyan ng Enticer. Pagkatapos nito, ang halimaw na espada sa hangin mula sa lakas ng suntok, ang Enticer ay tumili habang siya ay lumilipad. Tinamaan ito ng husto ang harang kaya nagkapira-piraso. Masayang tumakbo si Hugo sa Gan at sinabing, tulad ng inaasahan, mabilis na hinarap ni Gan ang Enticer. Siyempre sabi ni Gan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga taong nahulog sa ilalim ng kontrol ng mga halimaw kaya dapat makabawi siya sa lalong madaling panahon. Nagsimulang umilo ang palad ni Gang ng berde. Napatingin siya sa palad niya na may nakaguhit na ahas at nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Bigla siyang nakakita ng maraming notification. Nasulat na dahil nawasak ni Gan ang isang makapangyarihang halimaw gamit ang kanyang mga kamay, nadagdagan ang kanyang pagkadyos. Ang kasalukuyang marka ng kabanalan ay 81%. Nakatanggap siya ng notification na nagtatanong kung gusto niyang gamitin ang Divine Energy para gamitin ang Battle Instinct. Sinabi ng skill na nangangahulugan ito na ang kasanayang ito ay nangangailangan ng isang tiyak na singil ng banal na enerhiya. Naisip na maaaring ito ay isang magandang oras upang subukan ito. Maliban sa hindi, sabi ni Gan. Pagkatapos ay nakita niya si Stephen, na medyo nabugbog sa labanan upang isipin na ang lahat ay naging tulad ng pag-iisip na ito. Si Stephen ay nakatayo sa harap ng Enticer. Nagtataka siya kung bakit hindi gumagana ang artifact. Hindi niya maihayag ang tunay na kapangyarihan nito? Napaisip si Stephen. O sadyang mahina lang si Stephen. Iminungkahi ng tanda ng leon. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa mga Enticer. Nagalit ang mga taong nanood na natatalo si Mr. Stephen. Gayunpaman, itinuro ng isa sa kanila ang isang daliri sa isang lugar at sinabi sa kanila na tumingin doon. May nangyayari sa barrier. Si Gang ang gumawa ng butas sa harang gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat si Stephen dahil hindi niya maintindihan kung paano ito naging posible. Nasira ang sovereign skill nito. Gulat na tanong ni Stephen. Ang Enticer naman, ay naisip na ito ay isang panganib kaya nagpasya siyang patayin ang mga ito. Una, nagpasya ang Enticer na salakayin si Gang. Gayunpaman, sumigaw ang bida para sa Enticer. Kasabay nito, ang halimaw ay tila napako sa lupa. Nagulat ang bawat isa, napabalikwas sila. Kalmadong tumayo si Gang at katapat niya. Inihiga Enticer na umuungol sa sakit. Iniisip niya kung paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang munting lalaki. Hindi ka ba tao? Tinanong ng Enticer kung ano ang huling lakas niya. Tinanong ni Gang ang Enticer kung bakir ang daldal niya. Itinaas ni Gang ang kanyang paa at sinipa ang isa pang sipa ang Enticer. Nagulat si Stephen at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Isang tao lang ang may ganoong kapangyarihan, naisip ni Stephen na ito ay kay Lai Gang. Bulalas niya nang mapagtanto kung sino ang nakatayo sa harapan niya. Sinabi ni Gang na natutuwa siyang makilala muli ang Manji Lion Cub. Sabi ni Gang na mukhang sobrang saya ng leon habang wala siya. Nanginginig si Stephen sa takot. Sabi niya nonsense. Naglunsad siya ng pag-atake habang sumisigaw na hindi maaaring si Lai Gang ang kaharap niya, pero mas nabigla siya nang kinuha ni Lai Gang ang relic nang hindi tinamaan. Hawak ni Gang ang relic gamit ang isang kamay at ang isa naman ay nasa bulsa. Tinanong niya kung talagang nagustuhan ni Stephen ang kanyang laruan. Hinigpitan niya ang hawak at nabasag ang relic at sinabing hindi niya sinasadya. Sinabi ni Gang na ang piraso ng buto ay masyadong marupok. Kinilabutan si Stephen. Sinabi ni Gang na napakaraming oras at effort ang nasayang ni Stephen.
Anyway, turn ko na para suntukin ka. Sabi ni Gang sabay indayog ng braso. Nagsimulang sumigaw si Stephen at humihingi kay Gang na tumigil. Gayunpaman, sinaktan ng bayani si Stephen kaya nabasag niya ang lupa ng lumilipad na isla. Matapos masira ang isla, ang tanging nagawa niya ay sumigaw at patuloy na bumagsak. Pagkatapos ay nag-flash forward kami at nakita namin si Sophie. Nagising siguro siya ni Stephen sa sigaw nito. Nagtataka siya kung bakit siya nandito. Ang kanyang pulse ares ay patuloy na naglalabas ng isang tiyak na berdeng kulay. Sumasakit ang ulo niya. Natawa si Gang at sinabing magkikita pa sila kung nabubuhay pa ang mangmang na leon. Gulat na tanong ni Hugo. Tinanong siya ni Gon kung ano ang pinagkaiba nito dahil hindi niya maalis ang tibay ni Stephen. Tinanong ni Gang kung inalagaan ni Hugo ang mga tao sa loob ng harang. Sinagot iyon ni Hugo, syempre ginawa niya at sinabi. Tumingin lang sa kanila na nagyaya. Sinabi ni Gang na ito ay mahusay at tinawag ang piggy bank ni Gang. Inutusan si Piggy na tingnang mabuti ang paligid at kolektahin ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na item. May pag-aalinlangan na sabi ni Hugo. Kinokolekta lang ng Piggy na iyon ang lahat ng nakikita niya. Halos makalimutan na daw ni Jean at may kakilala daw siyang pumunta dito. At sino ito? Sa taong hiniram mo ang iyong cellphone? Tanong ni Hugo. Sinabi ni Gon na ginawa niya. At parang Sanji ang pangalan niya. Nagulat si Hugo sa narinig. Excited niyang itinanong muli kung ano nga ba ang pangalan ng lalaki. Sinabi ni Gon na ang kanyang buong pangalan ay tila Chin Sungi. Sinabi ni Jin na siya ay isang Gemini Templar, ngunit dahil sa kanyang mana level, sapat na siyang maging obispo. Sinabi ni Gon na ang bata ay napakatalino sa kabila ng kanyang murang edad. Kaya iniisip ni Gang na magiging kapaki-pakinabang siya. Si Hugo ay labis na nadismaya at nagtaka kung kailan nagawang mock contact ni Sanji ang sakit sa ulo na ito. Ano ang ginawa nito sa kanya? Napaisip si Gang. Habang nakatingin kay Hugo ay iniisip niya na ang huling gusto ng anak niya ay ang makilala ang baliw na ito. Parehong baliw na tagahanga ni Lee Gon ang kanyang mga anak. Natakot si Hugo na kapag nalaman nilang buhay si Gang, mapahamak ang kanyang pamilya. Sinabi ni Gon na si Sun Ye ay kasama ng isang obispo na may kasanayan sa teleportation. Imumungkahi na sana ni Gang na tawagan sila rito, ngunit tutol si Hugo at iminungkahi na iwanan na lang nila. Ang itinanong ni Gang na nagtataka. Agad namang napaisip si Hugo at sinabing hinamak ng kambal si Gang kaya hindi makatwiran ang makisali sa kanila. Napaisip si Gang. Naalala niya kung paano siya laging iniinis ni Sanji sa kanyang pagsigaw. Ang dapat kong patunayan kung tama ang sabi ni Hugo. Sinabi ni Hugo Otis na kinasusuklaman ng bata si Gang. Nalungkot ang bida at sinabing ito ay sa kabila ng lahat ng pagmamalasakit nito sa kanya. Sinabi ni Gang na dapat ay pinaghandaan niya ito. Si Hugo ay hindi komportable at hiniling kay Gang na huwag masyadong mag-alala tungkol sa ilang mga bata. Biglang may sumigaw ng tatay. Nagulat si Hugo. Dahan-dahan siyang lumingon matapos makilala ang boses na naririnig ni Sanji na pinag-uusapan nila si Lai Gang. Tinanong ni Sungi kung si Lee Gang Nim ang pinag-uusapan nila. Nagulat si Hugo at nagtaka kung ano ang ginagawa ng kanyang anak dito. Naging aktibo ang tawag sa pagkakataong ito, natauhan si Hugo na mas ikinagulat niya. Nais sagutin ni Sanji ang tanong niya sa tatay niya na napasigaw. Nagsimulang magtalo ang mag-ama at si Hugo ay walang maisip na sasabihin. Samantala, nagsimulang bamulong ang mga galami ng halimaw ng pangalan ni Lai Gang. Bigla siyang sinugod ng isa sa kanila. Halos umabot na ito sa mukha ni Lai Gang. Gayunpaman, ang relic ay lumitaw sa huling sandali. Ito ay ganap na hinihigop ang bagay ng kaaway. Nakatanggap siya ng abiso na ang kakayahan sa katawan ng lason ay napabuti. At ang paglaban sa mga lason ay isa na ngayong pangunahing epekto kapag lumilikha ng mga bagong relics. Nagulat ang bawat isa nang makita ito. Marahas na sinimulan ni Gang ang pag-alog ng relics at sinisigawan ito upang isubo ito. Dahil hindi mo may lalagay ang lahat sa iyong bibig. Si Otis at Sungi ay nakatayo sa gilid at nakamasid sa kahihiyan. Lumingon si Hugo at inisip kung nahulog ito mula sa mga relics ng bony monster na iyon. Ito ay medyo mapanganib, naisip niya. Nakilala ni Sanji ang slime. At sinabing parang isa lang ito sa relics ni Lee Gang Nim na nabasa niya. Nagsimulang maglakad si Ye patungo kay Gang. At magsalita tungkol sa kanyang kamangha-manghang mga kasanayan at ang hindi mauubos na supply ng mahiwagang enerhiya.
Natuwa nang mapagtanto niya na ang tanging kaibigan ng 13th Awakens ay ang kanyang ama. Si Sun Ye ay napakasaya at nagtanong kung siya ba talaga si Li Gangnim. Nabalisa si Hugo, habang si Sun Ye ay hindi makapaniwala. Pero bigla siyang sinigawan ni Gang. Pagkatapos nito ay inilipat kami sa punong tanggapan ng Sangay ng Leon, na matatagpuan sa USA. Ang aksyon ay nagaganap sa isang conference room. Sabi ng isang lalaking nakahod na ang kanilang heads, ay hindi na nakikipag-ugnayan sa kanila mula pa kahapon. Aniya, dahil hindi naman masama ang paghahanap sa kambal, kailangan nilang kumuha ng kanilang mga tao. Ang lalaking ito ay ang bishop ng sangay ni Leo, si Oliver. Isang lalaki ang nagtanong kung naisip ni Oliver na handa silang tulungan sila pagkatapos ng laban na iyon. Napagtanto ni Oliver na hindi talaga sila tutulong. Ang parehong lalaki ang nagsabi sa obispo na may mga chismis na hindi pa rin nagpapakita ang kanilang head dahil kay Laigang. Anong kalokohan ito? Tanong ni Oliver. Sinabi niya na kahit kasinungalingan ang pagbabalik ni Gang ay totoo. Natalo na si Gang, ang amo nila noon. Sinabi ni Oliver na hindi natin dapat kalimutan na si Mr. Stephen ang pinakamalakas sa mga santo. Biglang nagsimula ang mga tunog mula sa kung saan sa bulwagan. May sumigaw na hinahamak niya ang mga leon at kinasusuklaman niya ang Sagittarius. Gusto ko si Li Gang. Si Li Gan lang. Ang sabi sa ringtone ay biglang tumahimik ang kwarto at lahat ng mata ay napalingon sa babaeng nakaupo sa tapat ni Oliver. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabi niya habang nakatingin pa rin sa phone niya. Nakalimutan kong eye off ito. Sabi ng batang babae, ipinakita sa kanyang mga kasamahan ang telepono. Ang babaeng ito ay ang Vice Head Cardinal ng Lion Branch, si Yang Yoa. Sigaw ng isang lalaki, hinuhusgahan siya. Nagalit din si Oliver at hiniling sa kanya na mas seryosohin ang conference dahil nawawala ang amo nila. Bakit mo hinahanap yan? Tanong ni Juha. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ay kanyang kasalanan at nagtanong muli kung bakit nila siya hinahanap. Dahil ang kanilang amo ay napakamatigas, na nangangahulugan na malamang na siya ay nasa perpektong pagkakasunod-sunod. Naisip ng mga lalaki na baka tama siya. Marahas na sinabi ni Oliver na bilang vice head, siya ang dapat na mamahala sa paghahanap. Hindi yung umaarte ka ng nonsense. Gayunpaman, si Jua ay natulala sa pagbabasa. Ang mga mensahe ay tila nag-text sa kanya na mayroon na silang isang tiyuhin na hindi ka panipaniwala. Sumulat siya para sabihin sa kanya na pumunta siya upang sirain ang kanyang bahay ng mas mabilis. Dahil ang mga alamat ay hindi nagsisinungaling. Tinanong siya ni Oliver kung nakikinig ba siya. Gayunpaman, iniisip lamang ni Juha ang isinulat ni Sungi sa kanya. Tumayo mula sa mesa. Sinabi niya na aalis siya ng mas maaga, ngunit hiniling niya sa kanila na harapin ang lahat. Kaya tumayo siya at umalis sa conference. Nagalit si Oliver. Galit na galit siya at nagsimulang sumigaw. Dinala kami sa banal na tirahan ng Aquarius, ang tirahan ni Sophie Mard. Nagkukumpulan ang mga tao doon. Tinanong nila si Sophie kung sino ang nangahas na kidnapin siya. Pati na rin kung may kinalaman si Lai Gang. Ang insidente sa Drachma, lumabas ang kanyang mga subordinate at sinabing wala silang komento ngayong araw, kaya hiniling nila na maghiwa-hiwalay ang mamamahayag. Kailangan daw magpahinga ng ginang at mamaya sasagutin niya ang lahat ng tanong sa official broadcast. Nakita namin si Sophie na takot na takot. Napapamura siya sa pangalan ni Lai Gang. Nagtataka siya kung paano siya naglakas loob na gawing big deal ang pangyayaring yun. Nakikita niya ang mga alaala. Kaka-rescue lang ni Sophie at nalaman agad ng mga tao na dinukot si Sophie Mard. At ngayon lang nasagip, habang naglalakad, biglang umilo ang kwintas niya. Nagulat ang bawat isa nang makakita nila ang mensahe ni Lai Gang. Sino ang pumatay kay Lai Gang? Ang katotohanan ng 20 taon na ang nakakaraan? Ito mismo ang nakasulat sa mensahe. Hindi malaman ni Sophie kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, kung sasabihin niya ang totoo, hindi siya pababayaan ng ibang mga santo. Ngunit kung siya ay umupo sa likod, ay magdudulot sa kanya ng mas maraming problema. Siya ay galit na si Lai Gang ay gagawa ng isang kalokohan. Habang siya ay hinimite, natakot at napasigaw si Sophie. Sinisig niya na ang lahat ng ito ay kagagawan ni Lai Gang. Kasabay nito, nakikita natin si Gang na nagtataka kung sulit ba itong gawing Roman. Muli kaming dinala sa isang lugar at nakitang may nanonood ng balita. Sinabi ng news anchor na si Sophie ay napinsala at hindi umaalis sa tirahan sa ngayon. At wala pang komento. Sinabi ng host na kabilang sa lahat ng mga insidente na naganap sa Drachma auction.
Ang isang ito ay inaasahang magdudulot ng pinakamaraming kaguluhan. Ang lalaking nanonood ng balita ay hindi napigil ang mapangiti nang marinig ito. Hindi yun magagawa, sabi niya. Pagkatapos nito, inihatid kami sa bahay ni Hugo Ates. 10 puntos. May sumigaw habang tinatamaan ang target. Nakita namin na ito ay si Hugo na nagsasanay ng archery. Tinanong ni Gon si Hugo kung nagustuhan niya ang bagong bow arrow. Sinabi ni Hugo na ang pana na ginawa ng kambing para sa kanya ay walang katumbas ng halaga. Pagkatapos ay naglabas si Gang ng isang arrow na tumama sa arrow ni Hugo, na pinutol ito sa dalawa habang ginagawa niya ito. 10 pang puntos. Sigaw ni Gang. Tinanong ni Hugo kung kailangan ba talagang mag-shoot ng ganoong paraan. Naka-blindfold si Gang, ibig sabihin ay wala siyang makita. Sabi ng bida, ito ay medyo masaya. Nagalit si Hugo at sinabing sinadya ito ni Gang. Nagalit si Hugo at tinanong kung bakit nila binabaril ang kanyang target na si Gon ay ngumiti at sinabing si Hugo ay sobrang nakakatuwa para inisan. Pagkatapos ay nakita niyang may dinalhang tubig na yelo sa kanya. At si Sung Yi ito. At tinawag siyang tiyuhin at sinabing may dalang tubig at tuwalya. Galit na galit si Hugo habang si Gang at si Sanji naman ay masayang nakangiti. Maaaring uminom ang iyong ama. Gayun din, hindi mo ba naisip? Masayang sabi ni Hugo habang papalapit sa kanyang anak. Gayunpaman, si Sung Ye ay nagsabi na maaari namang kumuha siya kung gusto niya. Dahil nasa refrigerator ang tubig, sinabi ni Gang na tumaas ang kanyang stats pagkatapos ng skirmish sa Drachma. Sinabi ni Gang na naisip niya na kaya niya ang isang maliit na pamumuhunan. Sa isang iglap, ang sagradong tirahan sa hinaharap ay muling nilikha. Gayunpaman, sa mababang antas ng sagradong monasteryo, ang espasyo ay napakalimitado. Ang isang sagradong tirahan ay isang lugar kung saan maaaring manirahan, magsanay at masubak ng isang may-ari ng konstelasyon ang kanilang antas ng lakas. Ngayon, makokontrol ni Gang ang sagradong tirahan pati na rin ang pagpapatawag ng mababang antas ng avatar na baboy doon sa pamamagitan ng pagdadala ng mga avatar ng tao sa tirahan, mapapalakas ni Gang ang kapangyarihan nito. Bumaba ang iniisip ni Gan. Sinabi niya kay Gon na oras na daw para umalis siya. Sinabi ni Sung na mayroon din siyang negosyong dapat asikasuhin para sabay silang makaalis. Sinabi ni Gon na hindi niya napansin na lumipas na ang oras. Tinanong ni Hugo kung may appointment si Gon. Sinabi ng bayani na sa araw na ito ay marami siyang makikilalang tao. Inilipat kami sa Red Eye Studio na nakaupo sa harap si Gon at tinanong kung papayag ba si Gon na sumama sa kambal. Sabi ni Gon na parang marami si Sung Yi na lakad, kaya sinabi ni Gon na sinabi ni Sung na nasobrahan siya sa trabaho. Sinabi ng obispo na kahit marami siyang dapat gawin, palaging priority ang pagkuha ng mga tao. Tinanong ni Sung kung iiwan lang ba sila ng Gon pagkatapos bumili ng $1,000,000 na halaga ng mga bagay na may pera ng Gemini branch. Nang marinig ito, biglang natigilan si Gon. Naisip ni Sung na baka ito ang binalak ni Gon. Kasabay nito, iniisip ni Gon na tila nakakainis si Sung noong una, ngunit ang mga bagay ay naging maayos. Ang parasite ng baboy na si Lion Cuban ay nag-iisip na ang susunod na taong haharapin niya ang beach purple na bruhang yun. Si Gang ay nagsabi na sila ay sumang-ayon na siya ay magbibigay sa kambal na sangay. Sinabi ni Sun na dapat nating pag-usapan ang opisyal na petsa noon. Gayunpaman, biglang sinabi ng Gon na mayroong isang kondisyon. Itinuro ni Gon ang badge na suot ni Sung na sinigawan ng mga nasasakupan si Gon at tinawag siya. Sinabing personal na ibinigay ng Lady Saint ang emblema sa kanilang obispo. Tinanong ni Sun kung kailangan niya ang logo na ito para tamasahin ang lahat ng mga pribilehiyo ng linya ng kanilang sangay. Sinabing ni Gang na baka bahain naman siya ng mga pangako, ngunit ang puso nito. Para maniwala siya sa kahit ano hanggang sa makuha niya ang isang bagay, tinanong ni Gang kung handa si Sung na gumawa ng maliit na pamumuhunan. Si Sung na seryoso itong pinag-isipan. Sinabi niya na kailangan niyang pag-isipan ito. Ang subordinate ay sumigaw, gayunpaman, sinabi sa obispo na magdesisyon ng mas mabilis. Lahat kami ay naghihintay para sa isa pang pagpupulong. Nag-text si Sanji kay Gon para sabihing huwag magmadali, dahil late din daw si Nuna. Iniisip ni Sunny na sikat ang lugar na ito sa napakagandang ice cream nito, na inaasahan ni Sanji na pahalagahan ng kanyang tiyuhin. Tuwang-tuwa si Sungi nang matawagan niya si Lee Gang-nim, ang kanyang tiyuhin. Naisip niya na sa wakas ay mapapatingin na rin siya sa gulat na ekspresyon nito dahil magugulat siya.
Naisip ni Sanji kung paano, pagdating ng kanyang tiyuhin, kailangan niyang hilingin sa kanya na magpa-autograph sa punyal na inayos niya para kay Sungi. Gayunpaman, biglang lumapit kay Sanji at inagaw ang punyal sa kanyang kamay. Sinabing delikado ang paglalaro ng kutsilyo. Baka masaktan ka. I'll confiscate it, sabi ng isang lalaki. Galit na tinanong ni Song Ye kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kumuha ng punyal ay ang kambal na sangay na Templar na si Yun Shiwa, ay nagalit at sinabing ibalik ang punyal. Gayunpaman, kung iyon ang paraan upang batiin ang iyong mataas, si Song Yi na galit na lagi siyang iniinis dahil lang sa medyo matanda siya, naisipan niyang pumili ng ibang lokasyon. Gustong-gusto bugbugin ni Song Yi, si Yuong, ngunit hindi siya maaaring makipag-away sa kanya. Dahil ang uod na iyon ay ang anak ng Libra sign saint. Dahil lang dito kaya matapang ka na tumaas ang kanyang ilong. Tinanong ni Sanji kung alam ba yon ni Yuon. Umupo si Yuon at agad na inatake si Song Ye ng kanyang mga nasasakupan. Sabi ni Yuon na dapat mas tahimik ka sa mga pampublikong lugar kung talagang akala Song Yi na makakalusot siya. Sinabi Yuon na iyon ay isang napakalaking salita para sa isang tao na ang kanilang bibig ay nakadikit sa mesa. Tinanong ni Yuon kung bakit nag-aalala si Sanji sa bagay na ito. Tinanong niya kung ito ay maaaring ginawa ng mahal na kaibigan na si Lai Gan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ay pag-aari ng kanyang incapacitated na ina na nagpawala sa galit ni Sanji. Galit na galit siya. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng isang abiso na ang may-ari ng relics ay nasa panganib at sa makatuwid ay isang random na kasanayan ang na-activate. Hindi maintindihan ni Yuong kung ano ang nangyayari. Biglang may nagsimulang umakyat palabas ng portal na mukhang si Lai Gang. Habang papalabas siya ng portal, nampag niya si Yun. Nagulat at natakot ang bawat isa. Ito ay tunay na isang nakakatakot na tanawin bilang si Lai Gang na lumabas ang katawan mula sa portal. Bumagsak si Yang sa lupa at napasigaw sa sakit. Halos mapaiyak si Song Ye sa tuwa nang makita siya. Bulalas ni Song Ye na ang kanyang uncle. Tinanong ng bata kung paano nalaman ni Gang na pupunta siya rito. Sinabi ni Gang na nasa isang restaurant siya 1 minuto ang nakalipas. Sinabi na ang isang beses na summoning skill na inilagay niya sa dagger ay nag-trigger kay Gang. Nagsimulang tumingin sa paligid at sinabi na ang ibig sabihin nito ay ang mga iyon. Si Song Yi, na tinanong niya ang mga ito kung paano sila naglakas loob na saktan ang kanyang pamangkin, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya na ipapakita niya sa kanila kung ano ang nangyayari sa mga nakakaabala sa kanyang mga mahal sa buhay. Natakot sila. Nag-flashback kami sa mga pangyayari kanina at nakita namin na pumayag pa rin si Song na ibigay ang emblem. Ngunit sa kondisyon, agad na sumama sa kanila si Gang. Naisip ni Song na ito ay isang katawa-tawa na presyo para sa naturang pagnanakaw. Gayun din, sa sandaling sumali si Gang, mabawi ng sangay ni Song Hayek ang emblem sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hindi kapansin-pansing na isip na ibinigay ni Song ang emblem kay Gan at hiniling sa kanya na gamitin ito ng matalino. Kinuha ni Son ang kontrata at lilipat na sana ang pagpirma nito. Gayunpaman, biglang nawala si Gan. Nagulat si Song Hayek, nagulat silang lahat at nagtaka kung nawala lang si Gan. Lumapit sa kanila ang waitress at sinabing sinisingil sila ng $700 at bumalik tayo kay Yuon sa kafehan na yon. Ang mga kalaban ay nakahiga sa sahig, walang malay at nagtanong kung kilala pa ba ni Gan kung sino siya. Gayunpaman, hindi siya pinatapos ni Gan at sinampal siya sa mukha. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Yuon tungkol sa pagiging nasa isang ranggo sa ilang konstelasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya pinatapos ni Gang at tinamaan na lamang siya. Sinabi ni Yang na siya ang anak ng banal na tanda. Gayunpaman, sa buong pangungusap niya, patuloy siyang sinasaktan ni Gan. Hayaan mo akong tapusin ang isang pag-iisip sa yon. Bumangon ka na, at hindi pa tayo tapos. Sabi ni Gan. Gayunpaman, nabigla si Yang dahil walang silbi ang kanyang magic protection. Hindi maisip ni Yuon kung sino ang lalaking ito. Nagalit si Yuon at tinawag si Gang na scum. Sinabi ni Gang na alamin ang iyong lugar at nagsimulang lumiwanag. Ginamit ni Yang ang spell ni Bull ng Pharah. Ang isa sa mga tao ay sumigaw na si Yuon ay gumagamit ng battle magic sa isang pampublikong lugar. Nagsimulang tumawa si Yang at sinabing mapaparusahan si Gang dahil sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, sinabi lamang ng Gan na napakaingay ni Yuon. Sinabi ni Gan na iniisip niya kung anong klaseng miracle skill iyon. Ngunit ngayon ay malinaw na kay Gan na hindi kayang magsindi ng emblem ni Yuon. Pinigilan ni Gan ang mahika ng kalaban. Nagulat si Yang.
Tinanong niya kung magician din ba si Gan. Hindi, ako ay isang craftsman. Sinabi ni Gan na magagamit na ng bayani ang hinihigop na kasanayan. Gayunpaman, ang impormasyon tungkol sa mga na-absorb na kasanayan ay pansamantalang iniimbak at masisira kapag ginamit. Upang permanenteng iimbak ang kasanayan, kailangang mangolekta ng impormasyon ni Gan at gumawa ng relic. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ito ng maayos, sabi ni Gan. Ang bida mismo ang gumamit ng toro ng spell ni Failure. Napasigaw si Yuon. Nagbuo ito ng isang haligi ng liwanag na bumubulusok mula sa gusali. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin na si Yuon ay nakahiga sa dingding. Malakas siyang kinaladkad sa lupa na may mga bakas ng paa. At tumilapon din siya sa pader ng napakalakas kaya nabasag pa ang dingding. Sinabi Gang na kung si Yun ay maglakas loob na abalahin muli si Song Ye, ay iehawin niya si Yuon hanggang maging malutong. Sinabi ni Gan na kung maabala na naman si Sunny sa mga uod na ito. Pagkatapos ay hindi siya mag-alinlangan at kausapin siya. Sinabi ni Gan na laging nakatalikod ang kanyang tiyuhin. Biglang may pumasok sa kafe, sumisigaw ng pangalan ni Sunji. Sinuna yon. Nagtanong si Nuna ang tungkol sa gulo at kung ano ang nangyari dito. Masiglang sabi ni Song Ye, hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Habang tinuturo ni Song Yi, si Lai Gang. Sinabi ni Song Ye, na siya ay isang tao na nakatalo sa hindi mabilang na mga halimaw at nagligtas sa buong mundo ng higit sa isang beses. Isang karakter mula sa mga video na paulit-ulit nilang gustong panuurin. Kitang-kita natin na sobrang nag-enjoy silang panuurin ang mga video na nilahukan ni Gan noong mga bata pa sila. Hinangaan nila siya. Naalala ni Juha ang dating hitsura ni Li Gang. Tapos siya na mismo ang bumulalas. Nagulat sa pagpapanggap na siya si Lai Gang. Nagulat si Gang. Naramdaman pa niya ang mukha niya. Hindi siya makapaniwalang totoo yon. Siya ay masigasig, ngunit sinabi na hindi ito maaaring mangyari. Namula si Juha at sinabing mukhang magkamukha sila ni Li Gang. Mas kaakit-akit kaysa dati. Sinabi ni Nuna na 20 taon na ang nakalilipas, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga peklat, at dahil si Gang ay nasa tore sa loob ng mga dekada, sigurado si Juha na siya ay magiging mas masama pa. Bagaman sa kanyang opinyon ay hindi ito makakaapekto sa kanyang lamig sa anumang paraan. Hindi. Ang hitsura nito ay hindi ang pinakamahalagang bagay, sabi ni Juha. Sinabi niya na may kaunting pag-aalinlangan na siya ay tunay na natutuwa na si Mr. Lai Gang ay ligtas at maayos na araw. Sinabi ni Ye sa kanya na nailabas niya ang lahat ng kanyang iniisip, na lalong nagpagulo sa kanya. Kinawayan siya ni Gon at sinabing natutuwa siyang makita siya. Agad namang yumuko si Juha at sinabing Yang Juha ang pangalan niya. Nagpasalamat siya kay Gon sa pagtulong kay Sanji. Iminungkahi ni Gan na tinanggal ang mga formalidad dahil siya ay anak ni Hugo, na nangangahulugang siya ay pamangkin ni Gan. Medyo napaiyak pa si Juha. Naisip kung ganoon ba siya kasaya? Namula si Juha at sinabing ikinalulungkot niyang pabigatin ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ng unang pagkikita, pero tinanong niya kung may magagawa ba si Gan sa kanya. Oo naman, huwag kang mahiya. Sabi ni Gan, sa pag-aakalang gusto niya ng autograph ay sobrang nahihiya at mabagal at nag-aalinlangan siyang magsalita. Nagsimula siyang humingi sa kanya ng isang bagay kung hindi niya iniisip. Gayunpaman, sa sandaling tinanong niya si Gan tungkol sa isang bagay, ang kanyang mga salita ay may halong sigaw ng mga halimaw, kaya hindi malinaw kung ano ang eksaktong gusto niya. Nagsimulang mag-isip si Gan kung ano ang ibig sabihin nito. Agad na pinutol ni Juha ang ulo ng halimaw na nasa likuran niya. Nagtanong si Gan sa kanya. Sumagot si Juha na saglit lang. Magbibigay daw siya ng tamang mungkahi pagkatapos niyang harapin ang mga enticer. Matapos sabihin na sumugod siya sa pag-atake sa mga malas. Sinabi ni Song Ye na dahil kay Gang, tiyak na may napunta sa kanyang ulo. Nagulat si Gan at nagtaka kung narinig din ito ni Song Ye. Natakot siya na may sinabi siya tungkol sa isang proposal. Ang aksyon ay nagaganap sa lungsod. Nagsimula na ang alarm, at inihayag ng lungsod na nakadiskubre sila ng ilang malas na bagay. Hinihiling sa mga tao na lumikas sa isang ligtas na lugar. Nakita namin na may mga malalaki at trainer na umabot sa taas ng building. Nakikita natin na isa-isang sinisira ng isang tao ang mga enticer. Si Juha ang lumalaban gamit ang kanyang pulang sibat. Siya ay inatake ng 4 na enticer ng sabay-sabay. Gayunpaman, nagawa niyang patayin silang lahat. Bilisan mo, sabi ni Juha, paulit-ulit. Siya ay talagang mabilis. Naisip ni Juha kung paano niya kailangang harapin ang mga ito ng mabilis at nag-propose sa kanyang tiyuhin. Ngunit walang katapusan sa kanila.
Bulalas ni Juha, nagpasya siya na ang kailangan lang niyang gawin ay patayin silang lahat ng sabay-sabay. Sinimulan niyang paikutin ang kanyang sibat. Pagkatapos ay mas inayos mga binti. Inihagis niya ang sibat na may galit na tingin. Sinabi na ang mga enticer ay hindi dapat makagambala sa kanyang pag-ibig. Dahil doon, inihagis niya ang kanyang sibat sa napakalakas na paraan. Ang sibat ay umabot sa mga enticer sa isang iglap. Ginamit ni Juha ang Lotus Flash at sinira ang isang malaking bilang ng mga mapang akit. Samantala, pinagmamasdan siya ni Gon na nakatingin sa kanya. Ang akala niya ay sinundan siya nito dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito, ngunit tila walang maayos. Naisip pa ni Gon na mas matalas pa ang fighting instincts niya kaysa kay Hugo. Samantala, lumingon si Juha at nakita si Gang. Bulalas ni Uncle at kumaway sa kanya. Bigla siyang inatake ng malaking enticer sa likod niya. Kasabay nito, nailigtas ni Gon ang kanyang mga pamangkin. Namula si Juha, napawawang umatake sa mabiis na pag-react sa atake ng nilalang na umatake kay Gon. Sinabi ng enticer na tila may ilang mga kawili-wiling individual sa mundong ito. Sinabi ng babaeng ito na gusto niya si Gon. Sinabi niya na gagawa siya ng isang espesyal na alagang hayop mula dito. Siya ang kumokontrol sa malaking enticer na ito na umatake kay Juha. Tinanong ni Gon kung bakit ang bawat isa ay napunta sa araw na ito. Dahil binabasa nila ang kanilang sariling mga cribs. Gayunpaman, sa bilis na ito, sinabi ni Gon na hindi mahalaga dahil kailangan niya ng kalan upang lumikha ng mga bagong relics. Gayunpaman, ikaw ay magiging isang kilalang gas burner, bulalas ni Gon. Tumawa ang malas sa nakakatawang taong si Gon. Napansin ni Yuna na nasa isa silang illusory race. Hinawakan siya ni Gang at tinanong kung ano ang iniisip niya. At pagkatapos ay sinabi sa kanila na iwanan ang halimaw na ito sa kanya. At nagpunta sila upang lumikas sa lungsod. Dagdag pa niya, nagtiwala siya sa kanila dahil alam niyang malakas sila. Kaya tinanong niya kung dapat silang magtiwala sa kanya. Sigaw nilang lahat na oo, ang weird daw ni Gan, nag-inat ng kamao. Ngayon ay magsisimula ang saya. Hinampas ng halimaw ang may spike na latigo nito. Sumisigaw pa, lumaban ng mas mahigpit matapos balutin ng latigo si Gan. Sinabi niya na ang pagpapaamo sa kanya ay magiging hindi kapani-paniwalang masaya at sinimulan niya itong itapon sa buong lungsod sa isang gusali. Tapos sa isa pa, napatawa na naman ito ng malakas, inilunsad ni Gang sa sahig. Tumayo siya at walang kahirap-hirap na pinunit ang latigo sa mga salitang Saturday lang iyon, pero walang kwenta. At iyon lang ang magagawa nito. Nagalit ang halimaw at sinabi sa kanya na huwag siyang patawanin, pagkatapos ay naglunsad siya ng isang malaking apoy patungo sa kanya. Napakalaki ng pagsabog, samantala, tinutulungan ni Song Yi at Nuna ang bawat isa na lumikas. Tuwang-tuwa si Song na natulungan niya silang lahat at sinabi kay Nuna na natulungan niya ang lahat ng natitirang sibilyan, naisip niya. Malakas si Uncle pero miyembro ng illusory race ang kalaban niya. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaaring humantong sa kasawian. Ito ay hindi bababa sa kabilang sa pulang klase. Kahit isang tiyuhin ay maaaring magkaroon ng problema. Paano kung lumitaw ang kanyang mga lumang sugat mula sa tore? Kung ganoon, kailangan ko siyang tulungan. Kasabay nito ang paglipad nito patungo sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Song Yi dahil sinabihan sila na huwag makialam, na sinagot naman niya na gagawin niya kaagad. Sinabi ng halimaw kay Gan na tila nasobrahan niya ito at ayaw niyang sunugin ito. Masayang sumigaw lang si Gan na mas maganda sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na siga ay dapat na ganito. Dahil ang apoy ng brat na iyon mula sa kambal ay halos hindi maiinit ang kanyang mga palad sa isang nakakatakot na ngiti. Sigaw nito sa kanya, na mula ngayon, siya na ang magiging burner niya. Ang abiso ay nagsasabi na ang nagresultang apoy ay angkop para sa paggamit sa paggawaan ng paglikha ay nagawang kunin ang material ng apoy para sa kanyang sarili. Nabigla siya sa kung paano siya nakaligtas sa apoy na ito. Agad namang sinabi ni Gan na hindi na siya magtatagal at inilabas ang kanyang martilyo para may gawin. At pagkatapos ay pumili siya ng isang bagay at sumigaw na siya ay engkantado. Hindi naiintindihan ng halimaw kung ano ang gusto niya, ngunit sinabi niyang hindi niya ito papayagan. Biglang sumulpot si Yuna sa likod niya at na-activate ang Thunderbolt skill. Nagalit ito sa halimaw at sinabi niya ito. Kung sino siya para ilabas ang kanyang lahat ng lakas.